Natuloy na nga ang aming biyahe papuntang Bolinao, Pangasinan. At ito ang aking marirekomendang pasyalan na pasok sa ating mga budget. Kaya sit back and relax dahil ituturo ko kayo from road to falls and to the beach. Kaya tara, let's go! Alas 4 nga ng madaling araw nung magkita-kita kami sa aming meet-up place. Swak na nga ang oras na yan para sa halos na 4 hanggang 5 oras na biyahe. Ang una nga naming destinasyon ay ang Falls 3 dahil madadaanan nyo din kasi ang mga falls kung pupunta kayo ng Patar Beach. Pero bago yan mga idol, aapoy muna ang inyong mga puwet dahil sa haba ng daan ng Tarlac papuntang Pangasinan. Pagtapos nga ng 2 oras mahigit na biyahe, ay naisipan muna namin magpahinga dito sa Arco ng Labrador, Pangasinan. Pero yung ATV mga tayo. Alas kakain yung ATV. Kulay lang 40 per kilometer. Lilipat po. Yung iaso tao. Ito tao, tamad po ako ibang babae lang. Pagkatapos namin magpahinga ay bumalik na kami sa aming biyahe. Pasensya na nga pala kayo kung wala kayong maintindihan sa aming pinagsasasabi dahil mga kapampangan kami mga idol. Umabot nga kami ng halos 4 na oras bago makarating ng Arco ng Bolinao. At syempre huwag nating kalimutan mag-picture dito pang remembrance mga idol. Paglagpas nga ng Arco ng Bolinao ay may karinderya sa may bandang kaliwa. Kaya naisipan na namin dito na mag-almusal. Magkano yung isang order na? 80 sa isang order, pwede 50. Pwede 50? Yung rice tetig magkano po? Sobrang tipid. Isa't kalahati pwede. Sige pa. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpatuloy na kami sa aming biyahe at malapit na nga lang pala ang mga falls sa aming kinainan mga idol. Bago nga pala kayo pumasok sa mga falls ay may babayaran muna kayo na environment fee na tig 40 pesos per head. Kaya eto, panoorin nyo na lang ang aming pag-i-inquire. Ilan kayo sir? Wala pong babae? Wala po. 5 kami lalaki. City address po. Ay, name pastor. Tapos contact number sir. ID nyo na lang sir, pang re-resibo ko lang po. Bali 40 per head po yung babayaran dito sir. Awan siyam kayo. Hindi nung kumano sa listano. Magkano yan? 200. 200? Ito sir, environmental fee po kung sakaling puntahan nyo si Patar Beach or si Lighthouse sir, pwede nyo pong magamit ito. Ganun. Pakita nyo na lang po para hindi ulit kayo masingil. Ano po yan? Yung patar po at lighthouse? Sa Lighthouse. Pero dyan sa falls sir, yung mga entrance, parking, cottage na lang po. Patar Beach Lighthouse. Magkano Entrance fee sir? Opo. 30 pesos po. 40? 200 sir. Torino, gapin mo rin tapintalanta dati. Opo, sa pinya mo rin ba? Alitang falls dati. Alwa yung pintalanta dating falls, no? Ali, siping ka rin po. Siping lamang. Ikaw na pa may mayad, no? Oo. 40, pati ate pang entrance kanyang kaya tachatra ta. Bayaran ko na rin. Di, sponsoran na kayo. Pagkatapos nyong magbayad ay pwede na kayong pumasok at pumili kung anong falls ang inyong papasukan. Itago nyo nga pala ang resibo na binigay sa inyo dahil magagamit nyo yan sa Lighthouse and sa Patar Beach. Sa part na yan, akala ko naliligaw na kami dahil kakaiba ang aming dinadaanan. Parang walang matatagpuang falls sa itsura ng kalsada pero tama ang daan na yan mga idol. Yeah, tawid. Dia po diretso me. Basic ko.
Uy! Uy! O Corveo! Service ako. Ano? Sa wakas, natagpuan na namin ang hinahanap naming Falls 3. At syempre, bago kayo pumasok ay may bayad ang parking at ang entrance fee mga idol. At ito ang mga dapat nyong bayaran sa kahit anong falls. Ang bayad sa entrance fee ay 30 pesos at ang bayad naman sa parking ng motor ay 20 pesos. Ang sasakyan naman ay 40 pesos. May bayad din ng mga cottage na 300 pesos. At ang life vest ay 50 pesos. Depende sa inyo kung kukuha kayo or hindi. Kasi bawal tumalon kung wala kang life vest. O kaya pwede nyong gawin, magsalit-salitan kayo kung gusto nyo. Sobrang ganda nga dito, promise. Sa halagang 100 pesos ay masusulit mo na ang falls. Ang sarap nga magtalon-talon dito, bukod sa malinis na ang tubig ay napakalamig din mga idol. Kung pupunta kayo ng Patar Beach ay highly recommended na dumaan muna kayo sa mga falls. Maybe Falls 1, Falls 2, or Falls 3. Pumunta nga pala kami dito sa taas ng falls kasi kalmado ang tubig dito at hindi maagos. Perfect na perfect para maglangoy-langoy kahit walang life vest. Pero syempre, kailangan marunong kang lumangoy, malalim din kasi ang spot na yan mga idol. Inabot nga pala kami ng halos ilang oras dyan dahil sobrang nag-enjoy kami mga idol. Halos malapit na din magtanghalian yan na kadalasan ang oras ng pag-check-in sa mga beach resort. Kaya nag-insabalutan na kami kasi may 40 minutes pa na biyahe na halos 17 kilometers papuntang Patar. Kung bago ka pa lang dito sa aking page, baka pwedeng paki-follow at i-share na din ang video ito. At kung may katanungan ka, pwedeng i-comment mo na yan sa baba para masagot ko sa abot ng aking makakaya. Wala nga pala kaming nakabook na resort dyan, kaya maghahanap muna kami. For sure din naman kami mauubusan dahil marami-rami din ang mga accommodation sa may Patar mga idol. Nag-umpisa na nga kami bumiyahe para bago mag alas 12 ay naka-check-in na kami at makapagpahinga na din. Mga idol, 3 days and 2 nights nga pala ang aming biyahe na yan. Para naman hindi kami sasagad sa pagod dahil yung second day namin ay gagamitin namin sa paglilibot. At may nakita na nga kaming resort na ang pangalan ay Noah's Ark. Noah's, basta yun na yun mga idol. Ang bayad nga pala sa nakuha naming room ay 6,000 pesos, good for 5 packs. Pero hindi na namin natawad kasi peak season yan. Kaya parang umabot ng 600 per head at dahil 2 nights nga kami ay naging 1,200 per head. Goods na din yan. Ang importante, komportable kang magpapahinga at matutulog mga idol. Pumain at nagpahinga lang kami buong maghapon para naman may lakas kami tomorrow. Kaya tara, proceed na tayo sa kinabukasan. Paggising nga namin ng maaga ay nag-almusal lang kami at naglakad-lakad sa dagat habang nagkakape. Sobrang ganda ng view dito at nakaka-relax talaga mga idol. Pagkatapos yan ay nag-ayos na kami para pumunta sa first destination namin for today. Ituturo ko naman kayo sa may Enchanted Cave mga idol. Nasa 1.2 kilometers lang ang layo niya galing sa aming tinuluyan, kaya hindi na din kami nag-helmet. Susunod pa ba lahat ang pangalan nila? I'm the map. I'm the map. Papanahon ba ito? Ito pa ang engineer ba? Engineero ni. No rin project tam. Engineer. Hindi maano to? Takot mo? Hindi makatakot. Makaka-nervous. Yes sir. Tuloy po kayo sir. Magdahan-dahan lang po kayo sir ah.
Dito na kami, mga idol, sa cave. At nakapasok na nga kami sa pinaka-cave at namangha ako na sobra dahil napakalinaw ng tubig at sobrang lamig. Fresh na fresh talaga mga idol. Medyo madilim nga lang pala dito lalo na sa may bandang dulo. Saktong-sakto may dala akong goggles kaya na-enjoy ko ang aking pagsisid at kitang-kita ko ang linaw ng tubig sa ilalim. May time limit nga pala ang pag-swimming dahil per batch dito kasi para hindi crowded ang cave. Pero pwede naman magpabalik-balik, hintayin mo lang matapos ang batch na kasunod sa inyo. 8 AM to 5 PM bukas itong Enchanted Cave. Mas maaga, mas maganda. Kasi paghapon na madami nang nakapila mga idol. And now, I'm living on the cave. Uy, nakikita ko na ang bagong pag-asa. Gana? Tutugi ko pa tayo kong darong. Uy. Oh, habok pa pala eh. Paglabas nga namin sa cave ay nag-ikot-ikot muna kami dito sa Enchanted Cave. Napakalawak nga pala nito mga idol. May swimming pool at kung ano-ano pa. Kung nakita nyo yung kaninang sa umpisa na pinakita kong mapa, ganun siya kalawak at marami kayong pwedeng puntahan dito. Sa halagang 250 pesos, ma-enjoy mo na ang napakagandang cave at swimming pool at iba pa. Hindi na nga rin kami nagtagal dito kasi napagod din kami kakalangoy dun sa cave. Ang next destination namin ay ang pinakamalapit muna. Syempre, walang iba kundi ang lighthouse. Nasa 2.3 kilometers nga lang ito galing sa Enchanted Cave mga idol. Nagamit nga namin yung binigay na resibo kahapon kaya wala na kami binayaran sa pagpasok dito. Medyo tirik na tirik nga ang araw dyan pero syempre kahit ganun ay kailangan nating i-enjoy ang bawat oras. Ayan nga pala ang lighthouse, isang overlooking na tanaw ang dagat at isang haunted house at syempre ang lighthouse mga idol. May mga bilihan nga pala ng mga souvenir sa labas ng lighthouse. Pagtapos nga naming mag-ikot-ikot dito ay bumalik muna kami sa aming cottage para kumain at magpahinga saglit mga idol. Let's go! Falls 1! Oh boy! Sundan tayo namin yun Driver! Oh. At ngayon, babalik kami sa mga falls kasi nabitin din kami kahapon at nang maitur ko naman kayo sa Falls 1 at saka Falls 2 mga idol. Nasa 30 to 40 minutes din ang biyahe papuntang Falls 1 kung galing kayong Patar. Nasa 16 kilometers din kasi ito mga idol. Nakarating na nga kami dito sa Falls 1 at same lang ang bayad sa mga falls. 30 pesos sa entrance at 20 pesos sa parking lot at 50 pesos naman para sa life vest. Nagulat nga kami sa taas ng falls, kala namin makakatalon kami pero hindi kaya naglangoy-langoy na lang kami mga idol. Uy! Tumatok ka boy! Huling-huli ka sa kama. Namamalalam eh. Bawal ka rin. Yaman kayo naman sa lilong eh. Sana mamigit yata. Sir! O diba? Ang linis ng ilog mga idol. Naboring nga kami dun sa gilid kaya naisipan namin pumunta sa mismong ilalim ng falls kasi mukhang nakaka-enjoy at ang taas ng binabagsakan ng tubig. B! Pari! Ang bato-bato kayo nga naman. Tama ta, nakarama ko. Tara. Babagyo. Babagyo boy.
Tama na. Boss, ano masasabi mo sa Pulse 1? Ininana. Pulse 1, all good shit. Let's go, Pulse 2. Grabe, sobrang solid din nga sa Pulse 1. Ngayon naman, ang susunod kong papakita ay ang Pulse 2. Yun yung may deck na pwede magtalon-talon. Di naman nga magkalayo masyado ang Pulse 1 tsaka Pulse 2. At nandito na nga kami sa loob mga idol. Siyempre, ano pang gagawin? E di pumunta agad kami sa deck para masubukan at ma-enjoy ang ganda ng Pulse 2. Sana po. Sobrang saya nga para lang kami mga batang paslit na makukulit. Nung napagod na kami ay nagpahinga lang muna kami saglit dito sa may balsa bago nga bumalik sa cottage. Bye mga Pulse. 1, 2, 3. Let's go to the car again. Solid talaga ang mga Pulse dito sa Bolinao. Highly recommended nga na pasukin nyo yung 3 Pulse kung madami naman kayong oras kung pupunta kayo dito sa Bolinao. At pabalik na nga kami sa aming cottage mga idol. Last na ipapakita ko ang malaparaiso at instagrammable na beach kasama ang sunset. Handa na. At ngayon, itutur ko naman kayo sa ilalim ng tubig at nang makita nyo gaano kalinis ang dagat dito mga idol. Sobrang solid din ng dagat dito, medyo mababaw nga lang ang tubig, kaya ang hirap mag-snorkeling mga idol. At sa oras na nga yan ay lumalabas na ang sunset, kaya in-enjoy na lang namin panoorin at ang liwanag ng araw. At siguro dito na matatapos ang pagtutur ko sa inyo. Maraming salamat kung tinapos nyo ang mahabang vlog na to. At salamat din sa mga nakasama ko sa biyahe na yan. Sobrang nag-enjoy tayo. O mga idol, ako'y magpapaalam na. Huwag niyong kalimutan mag-follow, like, and share. And I always thank you so much for watching. Goodbye!